Bago tayo magsimula, ipopromote ko lang ang Mystic Queen Power Bracelet. So para sa mga naghahanap ng Evil Eye Bracelets, available na po ang dalawang klase ng Evil Eye Bracelet sa ating shop. So meron tayong Selenite Evil Eye at Obsidian Evil Eye Bracelet. So parehas lang merong protection and cleansing properties. Ang kaibahan nga lang is ang Selenite is nagre-recharge rin siya ng mga crystals and semi-precious stones na kasama niya. So pwedeng isuot nyo to alongside with other bracelets and i-recharge din niya yon. Ayan. And marami rin tayong iba pang mga bracelets dito for protection and also for healing, attraction ng money, love, and prosperity. Ayan. So, lahat po yan nasa aking online shop. Pakicheck nyo na lang po. Lahat ng link ay nasa description. Happy shopping! Aquarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At titingnan natin ang energies ng inyong love life ngayong September 2023. Ayan. So, this is a general reading. Maari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. Panoorin nyo rin yung inyong Sun, Moon, Rising, and Venus. Para sa iba pang mensahe, meron tayong video na nagpapaliwanag tungkol doon. Link on the description. Thank you so much sa lahat ng sumusuporta dito sa ating channel. And if you are interested in private readings, meron tayo ngayong promo, 25% discount sa mga tarot reading services. So, pakicheck na lang ang information sa description. Andun rin yung link kung paano kayo magbo-book for a private reading. So, just a reminder, Aquarius, that you have the power to create your own reality, no? So, gamitin nyo lang ang reading na to bilang gabay. So, unahin natin yung mga singles na Aquarius. Single na Aquarius. Love life. September 2023. The World. Knight of Wands. Ooh, okay. Parang meron kayong iniiwasan. Meron kayong iniiwasan. Pwedeng merong nagtatry makipag-connect sa inyo. Pwedeng foreigner to. Pwedeng long distance relationship. Pero parang ayaw nyo ng long distance relationship. Gusto nyo ng person na makakasama nyo. Meron nagpapahiwatig eh. Nagpapahiwatig ng feelings. But you feel like you don't like it. You want someone na makakasama mo. You want someone na you can build your dreams with. So kung hindi lang rin ganon, wag na lang. And also, mag-ingat kayo dun sa mga yung mga nagre-reach out sa inyo or mga connections na hindi siya, yung tawag dun, parang mga naglalaro lang. Kasi baka meron na kayong ma-meet na hindi seryoso sa relationship. Parang, papakiligin ka lang. Tapos, biglang mawawala sa ere, manggo-ghost. Not today. Not today. Shock. Oo, yung iba sa inyo, maaring meron kayong makilala na parang kikiligin ka talaga ng bonggang-bongga. Pwedeng itong person na to, papakita niya talaga yung yung kanyang yung mga efforts niya sa relationship or pwedeng siya yung traditional, no? Pero baka itong person na to meron siyang issue sa sarili niyang buhay, no? You might feel na you are passionately connected with this person. Very much interested. May magpa-flirt sa'yo or wanting to date you. But, be careful. Huwag masyado magpa-attach. Lalo na kung lang, parang hinay-hinay lang. Huwag masyadong ma-fall sa person na to. Kasi I'm seeing someone na pwedeng mang-ghost sa'yo. So, not too attached. But of course, if you're okay with that,
'Diba? As long as you are aware ka sa mga consequences na pinapasok mo. Then, go. So, tingnan natin yung mga ano naman. In a relationship na Aquarius, love life, September 2023, 7 of Coins, 5 of Swords. Yung iba rito parang nagtitiis. Nagtitiis sa isang toxic relationship dahil maaring itong person na to good provider or meron kayong material benefits sa person na to. Even if this person is not really taking care of you, pwedeng laging merong misunderstanding, miscommunication. Pero itong person na to, kapag nagkakaproblema kayo, inaayos niya naman agad. Oo. So, kahit na ganon, syempre, mahal mo. So, bibigyan mo ng chance. Kaya lang, I feel like, meron ditong matutuklasan na nakatagong relationship ng other person. So, ito yung tipong hindi akalain na meron pa palang iba. Oo, eventually, malalaman. May buntis. Dalawang confirmation na to. Sabihin ko sana buntis, kaya lang sabi ko, baka hindi naman. Tapos lumabas si Empress. It's either ikaw yung buntis, o nakabuntis, or may isa pang buntis. But, I'm seeing a third party situation here na marireveal in the future. Kaya lang magiging mahirap na umalis dito sa relationship na to. Lalo na kung dependent yung other person dun sa isa na nagloloko. Yes. Magaling, the other person, magaling siya mag-manipulate, magaling siya sa salita, magaling siyang mangkumbinsi. So, kailangan, it's up to you. How are you going to deal with this situation? See? Hiding true feelings, pretending. Someone is pretending. Hindi nagpapakita ng totoong kulay niya. May pag-uusap. Meron ditong walang pakialam eh. So, maaring yung person na nasa other party, parang wala siyang pakialam kung ano yung nangyayari. Kasi feeling niya, sila ay twin flame. Nakakaloka. Very specific yung message na kukuha ko rito. Someone here, pwedeng meron na kayong hinala na merong other person involved. Pero, ngayong September, pwede tong mag-resurface or malaman, no? Oo. And, the other person, yung third party, paniwalang-paniwala siya na they are soulmate with the other person. Or pareho sila. So, alam nyo na, magulo. Medyo magiging magulo ang sistema na to. So, of course, hindi naman ito mag-resonate para sa lahat, no? So, if this is not your situation, hindi to para sa'yo. Ganun lang yan. Meron pa nga rito, sabay silang buntis. You're my favorite. Nako, ang galing. Alam nyo yung person na may dalawang relationship.
ang galing niyang magsalita. As in, ang galing niyang mag-convince nung other person or pareho. But I don't know kung, well, of course, hindi naman to mag-resonate sa lahat. Hopefully, wala mag-resonate. Okay? The only thing that is real is love. Shift your focus back to love. Yes. So, for you, Aquarius, you're going to focus sa love, pagmamahal mo sa sarili mo. If you really love this person, then maybe some of you, pagbibigyan to, patatawarin. But for you, depende kasi yan kung ano yung definition mo ng love para sa sarili mo. So, sa iba, yung pagmamahal is pagmamahal para sa sarili nila, respeto sa sarili nila, lalo na kung may panlolokong ginawa yung partner nila. Or yung iba naman, may pagpapatawad. Kasi para sa kanila, yung pagmamahal is unconditional. So, nasa sa inyo na yun. So, that is your reading, Aquarius. Kung nagustuhan nyo to, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan. Like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Aquarius. See you again.